Hey, good morning! Morning! Okay po, again, inaayaan ko po yung mga nasa baba na tayo po ay umakyat na po para po tayo ay magsimula na sa ating pagsamba. Pero bago po yun, kung may data po kayo at may Facebook account, please like and share po ang ating FB Live sa panong ito. So, share ko po ito sa ating group and i-share po natin ito sa mga kaibigan natin at mga kasamahan natin na wala dito. Yan. So yan, share na. Okay po, paki-like and share po ng ating FB Live and konting paalala lang po is to please silent your phone. Pa-silent lang po muna ng phone. Tapos huwag po muna tayong gagamit ng cellphone na pang-shopping, pang-TikTok and ano. Focus po muna tayo. You can use your cellphone to take down notes and to take pictures. So, no worries po dahil doon. So, again, inaayaan ko po yung mga nasa baba na tayo po ay umakyat na po at para tayo magsimula na. Nandiyan sila, Mami? Sila ka? Sige. Sige, tayo po yung tumayo at tayo po, i-welcome po tayo ng ating brother in Christ na si Brother Paulo. Hello, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Light of the Mountain ngayon. So, tumayo po tayo para sa ating praise and worship. So, wala din na po ba tayo magpuli sa Panginoon? Amen! Amen! So, tawagan yung mga praise and worship. Good morning po! Morning! Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Parang hina. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Sabayan niyo po akong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord!
said that na po. It's time for us to reflect. So, may I ask everyone to please sit down. Sit down na lang po tayo. Pero as we sing the song, we would ask everyone to please reflect on how God has been good for us all these years. Amen. Keep my eyes
the book of John, chapter 4, verses 1 to 26. Jesus talks with a Samaritan woman. Now, Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true, sir." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am He." This is the word of the Lord. You may remain seating. Okay, nalimutan ng scripture rin natin na. But thank you for reading the scripture this morning. Sige, meron tayong pakulo ngayon eh. So, good morning! Morning! God is good? All the time! Another time, God is masarap magpuri. good. Hallelujah! Ako yung nabigyan ng pagkakataon, pahingaan na ako kasi lalakas tayo mamaya. Check, 1, 2. Sige. Ay, wait, masyadong mahina. Check, 1, 2. Okay na, sige. So, usually, pag tayo ay nauuhaw, ano ang una natin hinahanap? Water. Maniwala ako. Maniwala ako, tubig ang una nating hinahanap pag tayo'y nauuhaw. Pag merienda, unang-unang iniinom mo? Soft drinks. Sparkling water. Sparkling water, di ba? Medyo yung kay Coach Ashton Hall, di ba? Mga Avian, di ba? Alam mo ba isang bote ng Avian? 80 pesos to 100 pesos yung maliit.
Sabi ko, wow! Di ba? Masyadong mamahaling na tubig yan. Pero, usually, mga extra juice, mga milk tea, mga kape, brewed coffee, di ba? Sometimes, yun ang una natin hinahanap to quench our thirst. Pero, ang problema, ang kailangan natin, tubig! Tubig. Tubig, di ba? Example. Nasa baba ka, nasa taas ka, nauuhaw ka. Ano sabihin ko? Shell, tubig! Yan, gano'n. O kaya, biglang nagliligo nga, nawalan ng tubig. Ano sisigaw mo? Tubig! Yan. Diba? Or pag pag may tatawag ka sa waiter, anong uno sasabihin mo? Kuya, tubig! Diba? So, importante yung tubig. And tubig, sabi nga sa isang study, ang tubig daw is, ang katawan natin 70% water. So, ngayon, ang tanong ko, ay, mali. Hindi ako sanay may clicker, pero kailangan kasi may mga eksena akong kailangan, So, usually, inuuna natin pag nakuha tayo, milk tea, soft drinks, kape. Diba? Or minsan, alak. Diba? Pang-quench ng thirst. Pang-socializing. Uso yan, di ba? Napagdaanan natin yan, socializing na yan. And masarap uminom ng kape. Ako, kung makita nyo yung video ko nung holiday, paikot-ikot ako sa bahay, nag-grind ng beans. Ang tagal bago makainom ng 2 cup of coffee. So matagal, medyo na-effort. Pero usually, yun ang inuuna natin, tama? Hindi tubig. Kape, pag-isip umaga, kape. Yung iba, pagkagising, milk tea. Alam niyo ba yun? May mga tao, milk tea kagad. Gigising sila kasi may kakatok na, umorder na pala sa Food Panda ng milk tea. To drink the milk tea. And usually, ang hinahanap natin may pearls. Hindi na tubig. Milk tea with pearls. Pero bakit hindi daw tubig? Usually, bakit na hindi tubig? Eh, tubig lang naman ang pwedeng mag-quench ng thirst natin o matanggal yung pagkakuhaw natin. Hindi sugar rush, hindi caffeine, at syempre, hindi toma. Tubig ang tunay na kailangan ng isang tao. At kung uhaw ka na ito yung uhaw na hindi kayang solusyonan ng mga kung ano-ano bagay, ito yung pagka-uhaw na hinahanap natin na gusto natin ma-quench ang ating thirst. Ang inaano nga natin doon is the living water. Sabi nga ni Paring John, kabarkada ko si John sabi ni Paring John sa kanyang sinabi sa chapter 14, verse 14, ang sinumang iinom ng tubig ng isisip-sip din ay ang sinumang iinom ng tubig na ibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Kaya next time na mauuhaw ka, huwag kape, huwag milk tea, huwag alak, tubig muna. Pero syempre ang pinag-uusapan natin ngayon is yung physical water. Ang pag-uusapan natin sa sermon natin ngayon ay yung spiritual water na hinahanap-hanap natin. Sometimes pagod na tayo, sometimes stressed na tayo, and sometimes empty. We feel empty na gumagawa tayo at kinukuha natin lahat ng pwede natin gawin sa mundo to satisfy our cravings. Pero bakit hindi natin masatisfy ang cravings na yun? Sabi nga ng aking nutritionist, Sir, kung gusto mo talagang pumayat, mag-calorie deficit ka. Doc, ang hirap. From 3,000, 2,500 to 3,000 calories a day, gusto mo kumain ng 1,200 a day. Paano yun? Ano ba kinakain mo, sir? Kumakain ako ng chichirya, kumakain ako ng hotdog, ng bacon, ng... Processed food. In short, processed food, food with gluten, food with dairy. So, inflated. Kaya pala itong katawag ko, inflated pala, inflammation pala to. So, pag nawala to, yun, pwede daw mag-deflate. Kung inflammation, anong kabitan ng inflammation? Napaisip kayo, no? Hindi ko alam. Alam yung inflammation, pero deflammation. Anyway, so, tubig ang katapat, sabi nga na may water therapy. At ang ating katawan, alam niyo ba yung skincare? Tubig nga pala daw dapat yan. Yes. Hindi daw kailangan lagyan ng mga kung ano-ano para sa skin, tubig lang. Pero yung tubig mo, syempre, huwag ka na makukuha ng tubig sa inodoro. Huwag ka na makukuha ng tubig sa kanal. Kundi yung tubig na maayos, malinis, at may mga health
benefit. Kasi sabi nga nila, di lahat ng tubig may health benefit. Katulad ng sparkling water. Tubig siya ng carbonated. At ang tubig, hindi nakakabitin, nakakabusog siya. Tama? Ang kope, ang milk tea, ang alak, saglitan lang yan. Temporary satisfaction, uhaw ka na naman, gutom ka na naman. Pero ang tubig, nakakapuno. Kaya kung gusto mo daw magpapayat, kumain ka ng nutrient-dense na food at yung mga food na maraming water sa lamay at cucumber. Ano ang cucumber kasi matubig siya. Watermelon. Pero may fire melon ba? Earth melon. Ngayon, kung gusto natin mapuno ang buhay natin ng kapayapaan at ng layunin or purpose, syempre, kailangan natin uminom ng, sabi nga dito, tubig! Mga ganun eksena. So, sabi, again, ulit basahin lang natin sa John 4:14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up eternal life. So what is the context? Bigyan na natin ng brief context itong pag-uusapan natin. Mahaba ang verse natin kasi from 1 to 26, nakakuha na kayo ng isang kwento. That's the one story in the Bible out of the many. So, magandang magandang bala para sa isang Kristyano na alam yung mga Bible story. Pero we will focus on verse 14. Now, the context is Jesus was traveling and stopped by a well. Alam niyo po ba si Jesus, hindi po yan nag-grab, nag-Uber, at syempre hindi yan nag-move it. Naglalakad lang po sila. Imagine mo yung effort. Gusto natin punta si Kuya Ed from Montalban. Lalakarin natin para makita na si Kuya Ed. Ganon yung commitment noon. And this is not just a one-time deal. It plans for 1 year, pinaplano po nila. Ang mga family, nung una pa noon, pinaplano nila yung paglalakad nila, pag-journey nila. May tama ba silang pera, may tama ba silang pagkain, tubig, at ano yung i-istapan nila. Wala po to yung Google search noon or wala tayong ChatGPT, wala tayong Waze noon. Pero they do it because they are committed. That's one of the context. Jesus was traveling. Planado niya to. Sa 3 years na kanyang ministry sa mundo ito, it was already planned that he will stop on a well. At ano yung well na yun? That's Jacob's well in Samaria. Ang tawag din is Sychar or Sychar. A Samaritan woman came to get water and Jesus asked her for a drink. Imagine mo, at that time, Jews and Gentiles, Jews and Samaritans are not equal. To the fact na yung panahon na yun is male dominance yun. So hindi nagsasalita ang lalaki sa babae. Kasi iba ang turing ng lalaki sa babae. But Jesus destroyed that. Binrake niya yung barrier, binrake niya yung hindrance na yun, hinausap niya yung babae. Take note that this Samaritan woman is a unfaithful woman. It's a sinner. But Jesus talked to her and asked for a drink. So sabi nga, Jesus asked for a drink. Something surprising because Jesus was a Jew. Jews didn't usually talk to Samaritan, especially woman. As they talked, Jesus told her the living water. Buhay na tubig. Not the kind you drink from a well, but the spiritual water that quenches our thirst. Alam niyo po ba, na di ba may hinahanap ka sa buhay mo? Na kahit ganong Louis Vuitton ba yung bag na yan, Rolex na watch man yan, Rolls-Royce na kotse man yan, isang mansion na $10 million ang worth, may kulang pa rin. At nakikita mo minsan kung sino ba yung taong grasa, ba't ang saya? Ba't ang kontento na sila? Ang saya nila, kami mayaman, pero pag kumakain kami, kanya-kanya kami ng cellphone, nakatingin sa cellphone, hindi nag-uusap, hindi nagkakakitaan, paminsan-minsan na magkakakita kasi kung kanya-kanyang kwarto. Pero sila iisang kwarto lang, iisang CR lang, wala pang tubig, pero nag-i-enjoy sila. Anong meron? Diba? Yan ang alamin natin. Because we search for something na can never satisfy. Hindi natin masatisfy. Walang masamang maging mayaman.
Walang masamang maging successful, walang masamang maunlad. Pero tandaan natin, if we don't know the purpose and the reason of our existence, ang buhay natin ay magiging walang katotohanan. Sabi sa spiritual water that gives eternal life and satisfy the heart. Sabi sa John 4:14, He meant that if we believe in Him, we will find true satisfaction, true peace, and eternal life. Something that no earthly things can give. Ang pera mo ba magbibigay ka ng satisfaction sa'yo? In a sense. Kasi syempre, gusto mong bumili nito, gusto mong bumili, mabibili mo lahat eh. Pero out of all said and done, or out of all the said and done, may kulang pa rin eh. Alam niyo ba yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo, hindi masasaya? Yung iba nga nagpakamatay eh. Kahit ang dami nilang pera, kahit ang dami nilang fame, ang dami nilang contribution sa mundo, nagkakaroon pa rin sila ng depression, napakamatay sila. Suicide. There is no true satisfaction. There is no true peace. There is no eternal life. When we, pag hinanap natin yung mga temporary quenching things sa mundo ito. Now, pasok tayo sa ating introduction. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, have you ever been thirsty that you felt like you were in the desert? Sobrang pagod mo, sobrang uhaw mo. Wala pa? Hindi kayo nauhaw pa? Sana all. Ako nauhaw ko, maraming beses nauhaw ko eh. Lalo na pag nasa gym ako, is pag nag-workout ako, yung tubig ko hindi ko nilalapit sa sarili ko, nilalagay ko siya sa cabinet, sa locker, para porsigido akong maglakad-lakad. And, 1 week or more, 2 weeks na akong hindi nakaka-gym kasi puro meeting, hindi ako nakaka-gym. So, yun. Pero di ba, sometimes di ba, we feel like this, uhaw na ako yung nanunuyo na yung lalamunan mo. Ako pag natutulog ako, pag gising ko, tuyuin ko eh. Tuyo yung lalamunan ko dahil may sleep apnea ako eh. So, tuyo-tuyo. So, una-una kong ginagawa, kinukuha ko yung tubig. Tubig muna. Kasi, para kasi sakit, hindi sore throat, talagang tuyo ang aking lalamunan. So, imagine, ngayong Lenten season, gusto mong uminom ng tubig. Uwaw na uwaw ka sa sobrang init kasi yung init sa Pilipinas, umabot na ng 50 degrees. Tapos, nandiyan yung tubig, malamig, may ice, may yelo. Ibang language sa Tagalog, English. Tapos, kukunin mo na, tapos biglang kinuha ni Paulo, hey, mix, ininom yung tubig. So, yung tubig, diba? Parang, nakakainis. Now, Jesus talks about different kinds of thirst. At syempre, kaya ako binigyan ng illustration yon kasi sometimes Satan will try or not try, will do everything in its power to bad tripping ka. Now, again, Jesus is may inaano siya different kind of thirst or quenching of thirst because He is giving a deeper meaning. So, ang topic natin is tubig! Part 1. Meron ako, alam niyo namang sanay ako magbigay ng acronym. So, ano ba spelling ng tubig? T-U-B-I-G. Hindi siya too big. I'm too big. Ang tawag natin is tubig. So, number 1 is letter T. Tunay na buhay. Anong English niya? Real life. Kasi tayo, mga kapatid, aminin na natin sa hindi, marami tayong peking buhay. Peking buhay sa social media. Pag-post ka, happy now, I'm in church. Tapos, nakaka-boring naman po yung sermon ni Pastor Mickey. Pas, ganda-ganda ng mensahe mo kanina. Issue po tayo. Diba? Ganun tayo eh. Tapos kakain ka sa mga mahaling lugar, tapos yung pala, ang buhay mo. Ang ganda nun eh. Ang sarap ng inggit. Tapos yung mga tao inggit din. So, mangiinggit din sila. That's not realizing, yung mga pinapost natin, fake naman. Just for the satisfaction na, bakit ang buhay ko, kagastos ako ng mahal ko, post ko para maingit sila. Hindi naman po yun ang iniisip ko. Yes! That was not your intention, but that is the English kasi, hirap eh. Kaya tinagalog ko eh. Anyway, so yun yun. Some people, di naman lahat, some people drink or seek all the temporary solution.
Madalas sa atin, gusto natin temporary solution. Gusto mong pumayat. Saksak ako ng, ano yun? Ozempic. Para pumayat ako. Well, it's true, papayat ka doon kasi it will suppress your hunger or yung cravings mo. But paano pag wala na yung... Alam niyo ba yung Ozempic? 7,500 for 1 week. 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 7.5 a week. Sinabi ko kay mami yun kasi kailangan. Pinapano ko ng doktor ko, kailangan daw Ozempic. Wala tayong pera. Ang ating mga baro lang, puro nilang ikaw rin. Ako naman, paano yun? Sinabi ni doktor, kailangan ko to. Kasi bilhin mo na, mag-card ka na lang. Sabi, lang. Anong ginawa ko? Imbis na temporary solution ang ginawa ko, kasi taas ng FPS ko. Nung nagpa-check up, ang taas ng FPS ko, to the point na pre-diabetic ang dating sa akin, type 2. So, ginawa ko, I replaced, hinaganap ako ng permanent or long-lasting solution, which is, brown rice na ako ngayon. Brown rice. Nilimit ko yung, bakit ko sinasabi sa inyo? Kasi kailangan nyo malaman to. Brown rice, tinanggal ko ang mga, sa akin, mga processed food as much as possible. So, gulay. Ngayon, dati inaasar ko si Ate Chris. Ano ba yan? Gluten-free, dairy-free, taste-free food ka naman. Ngayon, nagkukwento ka kami ni Mami, mukhang magkugluten-free na rin ako. Kasi lakas-lakas kong awayin yung kapatid mo. Ginanyan ako ni Mami sa... Ako, hindi ko rin alam Pero, karma daw sabi, karma daw. So, lahat tayo, temporary solution. Ngayon panahon, yung mga panahon natin, kasama pa ako. Pag may research paper ka, may report ka, saan ka pupunta? Library. Kung walang library yung school, saan ka pupunta? National Library sa Antipolo dati. Alam ko, bukas pa yun Sige, sarado na. Ngayon panahon ito, pag may research paper ka, sino pupuntahan mo? Google. Hindi si Google, hindi Google. ChatGPT ka kaya. Tapos, saka mo pupuntahan si Google, make it more human-like. Para yung ChatGPT answer, gagawin niya mukhang tao gumawa. Tama? Siyempre, hindi naman lahat. Hindi ko naman sinasabi lahat, pero most. Ngayon, hindi ka marunong gumamit, at ikaw ang ginagamit na ng ChatGPT, di ba? Invite kayo ni ChatGPT, but thank you ka. No problem. It's my pleasure to help you. If you have anything, want more, don't hesitate to ask. Invite naman nito. Kasi ako gumagamit din ako ChatGPT nung nalaman ko kay Sister Flor, kay Nanay Flor. Kay Nanay Flor yan naman nagsimula itong ChatGPT. Careful ka, alam na ngayon ng researcher kung copy. Yes. Kaya nga, dapat yung ChatGPT gagamitin mo lang assistant. Idea and assistant. Not your more pinaka-foundation mo. Ito, alam niyo ba itong ano ko? Ito, yan. Yung background ko kay ChatGPT galing yan Pero syempre yung ano ko, yung sermon ko, hindi ChatGPT yun. Ewan ko, secret. Hindi lang. Malay mo, puro ChatGPT pa lang. Make sermon for Sunday worship service. 4-point with acronym. Sir, di ba? Pwedeng di mo alam, di ba? Malay mo yung mga text ko sa'yo, ChatGPT lang pala yun. How are you? Diba? Di natin alam kasi, again, ang daming fake. Di nyo ba alam may deep, ang tawag doon is deep fake. Alam niyo ba yung deep fake? Malalim na peke o ano. Deep fake means, kukunin ko yung identity ni Faye, ako mag-socialize sa social media mo sa ibang tao. Gaya-gaya ko ang boses mo, gaya-gaya ko, alam ko lahat ng data mo. So pag tinawagan mo ko, tumawag ka sa number niya, i-aanin ko yung line na yon, i-hack ko, para pupunta ka sa akin, kakausapin ka gamit yung deepfake na yun. Meron ng gano'n? Yes! Yes, meron na. Yes! Delikado. Kaya delikado. Alam niyo, kaya nga minsan nakakatakot mag-post ng bata. Kasi minsan yung bata, kukunin yung video, iaano sa AI,
tapos gagawa ng kung ano-anong senaryo doon. Kaya minsan akala mo siya yung sumasayaw, siya yung pala AI natin. Alam niyo yung nag-away na road rage sa Antipolo? Di ba nagbalila yun? Ano nakita niyo sa post? Sana ganito na lang nangyari. Nagyakapan. Di ba? Those are deepfakes. Nakakatakot. Ganon din po sa buhay ng Kristiyano. May deepfake din. Wow, ang banal-banal naman ni Pastor Vicky, pero pag sa bahay, practice what you preach. Walk the talk. Ako kay Andre, strict ako. Ano nyo ko sa inyo, strict ako, pinapalo ko yun. Minsan sa sobrang galit ko, yung palo tumataas. Aminin ko yan. Nagre-react kami. And it's not a secret naman eh. Strict ako kasi mataas ang standards ko. Kaso standards mo. Anyway. Bakit ko sinabi yun? Because kailangan yung malaman na sa buhay natin, hindi porket mayor, governor, pastor, isang mabait na is yun na yun. Most of us are fakes. Kaya dapat kung sino ka sa church, ganun ka rin sa bahay. Kung sino ka sa church, ganun ka sa community mo. Kung sino ka sa church, ganun ka rin sa social media mo. Sabi yun, iisang tao ka lang anywhere you go. Yes. Who you are is who you are. Hindi pagdating dito, ang bait-bait mo, pagdating sa bahay, iba ugali mo, pagdating sa barkada mo, uy mga kamusta kayo? Di ba may mga ganon? Iba yung tao, nakikita mo pa si Nanay Teresita, good morning po. Tapos yung pala sa pagtalikod ni Nanay Teresita, ay grabe si Nanay. Alam mo yun, maraming ganyan eh. At it hurts me na naririnig, o minsan ako rin napapasabi rin ako eh. Diba? Lahat tayo kasi, all of us are affected. Minsan alam natin, minsan hindi natin napamalayan that we are faking our own identity. Kaya nga di ba pag magpo-post ka, magpipicture ka, anong ginagawa mo sa picture mo? Ano ba si Tarite noon? Ang lakas mag-filter din Tarite sa picture niya. Ang itim-itim niya noon. Tapos pag-post, ang puti. Ngayon, kaya nagpaputi talaga. So, pag nakita mo siya, yun na siya. Puti na talaga. Walang masama magpaputi. Hindi ko sinasabi masama magpaputi. Ang inaano ko, sometimes, we try to be someone else rather than us. Siyempre, kailangan natin to improve ourselves. Hindi ko naman sinabi, Kuya Mix, loko-loko ko gusto buhay. Hindi dapat loko-loko rin ako. Siyempre, kailangan mo improve yung sarili mo. Now, bakit ko sinabi yun? Because temporary solution will never satisfy the things that we need. It's not fame. It's not money. It's not relationship. Pero parang soft drinks lang yan at kape. Sandalian ka lang masasatisfy, pero mas mauuhaw ka after. Jesus gives the real, long-lasting satisfaction. Kaya nga tayo sa buhay natin, is meron tayong void. May butas ang ating buhay na anything in this world will never satisfy it until si Jesus lang ang magsasatisfy. Sabi sa John 10:10, Jesus offer a life that's full, real, and eternal. So, ano tayo ulit? Sa tubig natin is letter T? Tulay na buhay. Letter U, ano? Or connection with God. Something religion is a routine. It's Sunday. Dahil Sunday, I need to go to church. Pero hanggang doon na lang. When you read your Bible, do you read your Bible because you want to get closer to the Lord? You want to get deeper in your knowledge sa Panginoon, which is theology? Or for the sake of reading? When you love a person, why do you love the person? Because you love the person or dahil for the sake na meron akong maging boyfriend at girlfriend o asawa na lang? When you do something, either work, business, or your ministry in the church, why are you doing it? Do you do it because you love what you do? Or because, kailangan ko ng pera. Kailangan kasi nandun ako. Kailangan mo nun. Napipilitan ka na lang. Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, May laylayan.
So we have to build a connection to the Lord. Lenten season na. Sabi, bawal daw magkarne. But it's not about the ritual because Jesus Christ already destroyed the ritual. No, sorry. Let me correct myself. Not destroyed, but He fulfilled. Pinulfill niya na. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan yung rituals na yan because tapos na. It is done, sabi nga niya. It's about our relationship with Him. That's why, brothers and sisters, reading the Bible is very important. Amen. It's important. Praying is really important because without it, ano ang bana mo? The Samaritan woman met Jesus and realized she needs Him. It's not just about tradition. It's our relationship with God. But how can you have a relationship with Him if you do not pray, you do not read, you do not fellowship with other co-believers, and you don't share the things that you know, the blessing that you have? Next is letter B. Basa. Buhay na wala ng uhaw. A life without emptiness. Sino gusto na ng buhay walang emptiness? Ako. Siyempre lahat tayo, di ba? Again, walang masama sa pera, walang masama sa fame, walang masama sa mga magagandang bagay sa mundo ito. Ang problema is, sino yung foundation mo? What's your driving force? Sino yung priority mo? Yan tayo magkakatalo. Have you ever felt like something is missing? Di ba? Parang minsan may kulang. Parang minsan may mali. Diba? Kaya nga, sabi nga nila, maiwan mo na ang wallet mo, wag lang ang ID. Ulitin ko, maiwan mo na ang wallet mo, wag lang ang cellphone. Alam nyo ba, may pagkakataon na yung nagkaroon ako ng Gcash, may pera Gcash ko 500. Sabi ko, may 500 ako Gcash noon, dati pa yun. Sabi ko, naku, naiwan ko yung wallet ko. Okay lang, nandito naman yung cellphone ko. Bakit? Kasi sa cellphone ko, nandito yung driver's license ko, portal, LTO portal, pwede yung pakita. May konting pera yung ano ko, may konting pera yung Gcash ko. May points ako na 2,000 plus sa Shell, na divide mo, so mga 1,000 plus yun, pwede kong, pag kailangan ko mag-ano, may credit card ako sa naka-online, so QR code na lang. So, pwedeng maiwan ng cellphone. Wag lang, maiwan ng wallet, wag lang ang cellphone. Ganun tayo eh. Sometimes, masyado na tayong preoccupied ng mga mundong bagay na, maiwan ko na asawa ko, nandito naman cellphone ko eh. Maiwan ko na anak ko, pwede ko naman sila tawagan sa cellphone ko eh. Sabi ko, Daddy, tatawag sa akin si Daddy, bakit? Kausapin mo ko, nandito ko sa harapan. No, answer the call. O sige, oh yes baby, how are you? Magkatalikod lang kami. Cellphone pa. Diba? But I want to give you something, is, minsan may kulang eh. Alam mo, pag nagmamahal ka, there's something missing. Hindi ako masatisfy. Bakit? Give and take daw yan eh. Sabi nila, ang relationship is give and take. Yes. You have as husband and wife, it should be give and take. Hindi pwede 50-50. Dapat daw sabi is, 100 bigay mo, 100 ibibigay ko. 100% mo ibibigay sa akin, 100% mo ibibigay sa'yo. Hindi pala 50-50, kasi alam ko dati 50-50. Mali pala yun, hindi pala 50-50, dapat pala 100. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, hindi naman niya 50%. 100%. Pero, sa buhay natin, uhaw tayo palagi eh. Uhaw tayo sa at tawag dito, pag binibigyan ka ng maganda, ang ganda mo ngayon, Praising? O ano ang ibang word ng praising? Compliment. Yun. Diba? Uhaw tayo sa mga compliment ngayon eh. Kaya nga, grabe sila, nag-post ako, wala nag-like. Alam mo ba, nag-effort ako from April 1, nag-effort ako gumawa ng, tawag dito, ano kasi ako na influence, o hindi? Anong tawag term ko? Ibang term? Nalimutan ko. Na-inspired ako sa isang group na nagpo-post ng Bible verse a day. So sabi ko, ba't di ko gawin yun? Imbis na pangalan ko, pinangalan ko sa church. So, nag-ano ko sa PowerPoint, lagay-lagay, research ako, tapos, okay, ito, ganito na nang gagawin ko. So, nag-effort ako. Post,
share, top at followers, at highlights. Wala kayo nag-like, wala nag-share. Tawag ko kami, Mi, nakita mo na ba yung post ko? Oo, bakit? Bakit di mo nilike? Bakit di mo nilike? I-like mo, tapos i-share mo na rin. Hindi ako marunong mag-share. Madali na mag-share. Di ba minsan, alam mo yun, may business ka, post ka. Siyempre, anong expected mo? Unang-unang magla-like at share, sino? Family. Family. Sunod-sunod? Friends. Friends. Bakit wala nag-like? Bakit wala nag-share? Kakasabi ko, Ate Chris, i-share mo nga yung i-share mo nga yung post ko sa office kasi hiring tayo. Yung services natin. Hindi ako pwede. Ako. Diba? So, uhaw ka sa compliment, uhaw ka sa time. At ang masarap doon, minsan uhaw tayo sa time ng iba. Pero, yung gusto mong magbigay ng time, ayaw ng time sa'yo. So, uhaw ka ngayon. Pero paano yun? No matter what you achieve, parang may kulang. Diba? Ginawa ko naman lahat. Pero bakit wala? Minahal ko naman siya. Pinuntahan ko na nga hanggang Tarlac. Pero bakit wala? Anong nangyari? Anong kulang ko? Hindi naman ako pangit. Hindi naman ako Ouch. Anong kulang ko? Ano ba kulang sa akin? Bakit hindi na lang ako? Hindi nga masatisfy, kaya naghanap ng iba. Diba? Wala akong pinapatamaan, ha? Kayo, wala akong pinatamaan. Ngayon, Jesus feels that emptiness in His presence. Kaya, makinig kayo. Kung may problema ka, si Jesus daw, tama. Kung may problema ka, huwag kang lalayo sa Panginoon. Ang problema, pag may problema ka, anong ginagawa mo? Hindi ako karapat-dapat dito. Nakakaya kay Lord. Hindi mo na ako mag-church. Hindi ganon. Pag may problema ka, may pinagdadaanan ka, mas lalo kang lumakit sa presensya niya. Because in His presence, there will be peace. In His presence, there will be purpose. There will be love and forgiveness in His presence. Now, uhaw ang kaluluwa natin. The society, our soul is thirsty. Every person has a deep thirst, only God can satisfy. And no matter what you do into this world, hindi mo kayang isatisfy yung something na yan. Only Jesus can satisfy. Ngayon, letter I, basa. Inom ng inom. Hindi ko sinabing koma, ha? Tubig ang pinag-uusapan natin dito. Inom lang ng inom. Drink continuously. Ilang glasses of water daw atin kailangan mong inumin? 8. To be honest, kulang yun. 10. 8 to 10. Kulang ng 8. Minimum of, yun, tama. Tama si Nanay Gor. Diba? Dapat makinig ka kasi nurse yan. Nasa mail lang din dyan. More than 8. Ha? So, pag ikaw hinimatay, anong una mga hanapin? Pamaypay. Pamaypay. Ano pa? Sunod, after pamaypay. Tubig. Hindi, Aircon. Starbucks na. Yung nangyayari. Ang init eh. Ito yung QR code ko sa Starbucks. Bili mo ko macchiato na may whipped cream na almond milk. Anyway. So, inom ng inom. Drink continuously. Hindi naman sinabi na inumin mo yung 8 glasses sa isang upuan. Mabablog ka nun, susuka ka lang nun. Mahapon yun. Na-realize ko rin na sinabi sa akin ng nutritionist ko, sir, yung 1-2, hindi yung isang meal lang. Yung 1,200 calories throughout the day yan. Small frequent meal para mabusog ka. Akala ko 1,200 per meal. 1,200 pala per day. Anyway, funny thing, nakakatawa, kasi kailangan natin uminom ng tubig, pero hindi tubig na hinahanap natin. Yeah? Katulad dito, some people think one Sunday service is enough for their spiritual life. Anong katulad? Birthday ko ngayon, mag-church ako. May kilala ko yung gano'n. Ako may kilala ako gano'n eh.
Sa pag-birthday niya lang, nag-church siya. Pag-birthday niya lang. Is that enough for a spiritual growth? Ngayon, sinabi may mga debate na hindi lang naman sa church. Yes, that's true, hindi lang naman sa church. But ito kasi sa church is communal service, communal fellowship. And we are communal beings. So we want fellowship. So Jesus invites us to come to Him daily. Hindi lang Sunday. Hindi lang sa church. Because you can worship God, hindi lang sa church. You can worship God. Naliligo ka, nagdadrive ka, nagtatrabaho ka. Kahit natutulog ka, you can worship the Lord. It's not just about Sunday. It's not just about the Holy Week. It's about every day. Kaya continuous. Yan. Ang prayer ba? Isang beses lang? No. Araw-araw. Pag may pinag-pray ka, sabi nga nila is, ano sabi mo, Mi? Pag-prayer? Hindi niya alam, hindi niya malala. Ang prayer is, pray without Ceasing. yun. Paulit-ulit. Continuous. Kasi kung mag-gym ako ng once a year lang, ano mangyayari? Wala. Pero, continuous. Continuous yung diet, continuous yung pag-aaral mo, pagbabasa mo, it will improve you. Now, inaalok daw tayo ng Panginoon. God is offering us a living water for free. And that's grace. Sabi nga, it is not earned, it is freely given, so that you may not boast about it. The gift Jesus is like as the gift of Jesus is like a spring welling up to eternal life. Sabi nga dito, what does water do for you? Sabi dito, form saliva for digestion, keep mucous membrane moist, allow body cell to grow, reproduce, and survive, flushes body waste, mainly in urine, lubricate joints, water is the major component of the most body part, needed to brain to manufacture hormones and regulate body temperature, sweating and respiration, act as a shock absorber for the brain and spinal cord, converts food to components needed to survival or digestion ulit, helps deliver oxygen all over the body. Importante ang tubig. Ngayon, kung pag-uusapan natin, anong klaseng tubig? Warm water, lukewarm water, lukewarm or cold, nasa sa inyo na yan. Preference na lang yan. Now, sabi dito, the human body is, ang breakdown natin is 75% water, blood is 83% water, heart is 79% water, bones is 22% water, muscles are 75% water, liver is 86% water, kidney is 83% water. So in short, ang katawan natin is majority tubig. At dahil majority natin tubig, na papawis tayo, nagsasalita tayo, umiihi tayo, nagdudumi tayo, kailangan natin ito replenish. So anong inumin mo? Milk tea. Soft drinks. Kape. Ala. Hindi. Ang dapat, Tubig. tubig. Now, again, hindi masama magkape, hindi masama milk tea, hindi masama ang soft drinks. Pero masama nga. Kaya, ingat-ingat tayo doon. Now, ayan, 70% of the body is water. So, it really is important. Kaya nga sinabi, si Jesus daw is spring water, living water. Pag uminom ka sa akin, di ka na mauuhaw. Spiritually speaking. Last but not least, letter? Ano yan? Gracia. Grace ng Diyos or grace of God. We don't have to earn. We don't have to earn God's love because He freely gives it. That's like how water flows freely. Now, this Lent, remember, Jesus' sacrifice is the ultimate act of grace. When Jesus died on the cross, that's the ultimate act of grace. In short, the ultimate act of love for you and for me and for the entire human race. They are, hanggang doon lang na tayo. Ginawa ng Espiritu, comfort of the Spirit. The Holy Spirit refreshes, the Holy Spirit strengthens, and the Holy Spirit gives peace. So ito yung sinabi kong pinagawa ko kay ChatGPT kanina. So, ginawa ko yung sermon, tapos pinagawa ko ng poster. Yan yung poster na ginawa sa akin. May mali, actually pangatlong try ko kasi mali spelling ng iba. So hindi talaga perfect si ChatGPT.
May maling spelling, may mga, ano to, hindi yan yung sinabi ko, inulit-ulit ko siya. Hanggang sa nainis ako, pero after nung pang-apat na beses nag-thank you ako, sa kanyang sabi, no problem, it's my pleasure to help you. Ang ano pala nito? Now, that's my introduction. Tubig! Ito ngayon yung ating topic. Now, Lent is a time of spiritual thirst. Kasi gusto mo malaman nyo yung context. Ito tayo ngayon sa message natin. Lent is a time of spiritual thirst. Sabi nga dito, the Samaritan woman came to the well thirsty just as many people today feels empty, dry, spiritually. Yung tipong pupunta ka sa church pero parang wala kang gana. Yung mag-ministry ka pero parang napipilitan ka lang. Yung magbabasa ka na ng Bible pero busy ako eh. Bukas na lang. Sa holiday na lang. Sa Sabado na lang. Ay, wait, Sunday na lang kasi magbabasa naman sa scripture reading. Late na dumating, tapos sa scripture reading. Next Sunday na lang. Maraming ganyan, yung napipilitan. Ngayon, sabi nga dito, dry spirit rin. Lent is a season where people recognize their spiritual hunger and thirst for forgiveness, for peace, for purpose. Alam niyo po yung fasting. Familiar kayo sa fasting. Ang fasting daw, para daw magkaroon ng, ano tawag doon? Yung cell. Anong cell yun? Nakalimutan ko yung cell na tinatawag nila doon. 72 hours daw ng fasting. Water lang ang pwede mong inumin para yung cell mo magkaroon ng, yung repairs. 72 hours daw. Na hindi ko pa sinusubukan kasi kailangan ready katawan mo. Alam ng physician mo na gagawin mo yon para mabigyan ka ng tamang gabay kung paano mo gagawin 72 fasting. Imagine mo si Jesus, ilang araw nag-fasting? 7 days. 7 days. Nandun siya sa Mount of Temptation, 7 days po siya nag-fasting. Take note, hindi lang po food yun, pati tubig. Ano nangyari? Doon siya dinimonyo. Pero dahil nag-fasting siya, doon siya naging malakas, spiritually. So nalabanan niya si Satan sa lahat ng ikaw bang utog ka? Tapos kuha ko 7 days. Tapos nagpipray ka during those 24 hours. Tapos malalaman mo lang, disipulo mo tulog. Ay, wala pa pala, sorry. Wala nag-react sa inyo, ha? Alam niyo yung kwento. Wala nag-react sa inyo, wala nag-react sa inyo. Anyway, nauna. Kaya nag-sorry ako kasi nakita ko. Anyway, so, lahat tayo, di ba? Ngayon, ang pinaka-safest for diet daw is yung 18-16. Hindi, 18 hours, 24 18-16. Basta 6 hours lang yung, tama ba bilang ko? O tama. 18-16, 18 hours fasting, 6 hours yung kain mo during that day. 1,200 calories, 6 hours. 40 days, Jesus fast. Ay, sorry, yun. 40 days, 7. Ito yung sa Mount of Temptation. Okay, thank you. Buti na lang, meron tayo ano. Let me correct myself. 40 days. Nagbukas siya ng bukit. 40 days. Imagine mo, 40 days, 7 days kaya nagulat na tayo, 40 days na pala. Akala ko kasi yung plan yung 40 days eh. Kay Noah kasi 40 days to. Ay, 40 days yung kay Noah, di ba? Ilang araw ba ni Noah? 30 days? Oh, see? 40 days. 40 days na yun. 40 days kay Noah, flood at saka ano. Anyway, so 40 days pala, sabi ni paring Angelo, di ba? Si paring Angelo. Sabi niya 40 days. Akala ko, sabi ako 7 days lang eh. 40 days pala. So tama po din, nag-sorry ako. Bali rin pala, no? So 40 days, imagine mo yun. Tayo, ang cellphone natin pala fast, alam mo fasting device fasting, yung hindi ka mag-cellphone na a certain period of time. Siguro may iba kaya, pero majority sa buong mundo hindi kaya. Yung iba nga, naka-deactivate yung Facebook, pero active naman sa TikTok pati sa Instagram. So hindi pa rin. Hindi pa rin. And I tried. Actually, nag-try ako mag-fasting. At least sabi ko, one day, hindi ako magpo-post sa Facebook. One day, hindi ako magpo-post sa Facebook.
Pero kakanood ko, kaka-check ko, kaka-scroll ko, napashare ako. Ang ganda, shinare ko, wala pag sa oras yun. Ha? Nangalan, di ko kaya eh. So, ano ba ibig sabihin ko? Lahat kasi tayo nauuhaw. Lahat tayo uhaw. Lahat tayo uhaw. Pero hindi natin kayang solusyonan o masatisfy yung pagkauhaw natin. It's the time. This Lenten season is the time to realize ano yung kailangan mo i-fast. Ano saan ka nauuhaw. Ano ba yung pagkauhaw mo spiritually. Next is, Jesus' sacrifice gives us living water. When Jesus died on the cross, He gave us the opportunity to get the opportunity to have eternal life. In Lent, we reflect on Jesus' suffering and sacrifices. Hindi lang siya namatay, pati yung sacrifice na ginawa niya. Jesus' death and resurrection opened the way for us to receive the living water, which is salvation, grace, and eternal life. The woman at the well tried to satisfy her life with worldly things. Kaya nga meron siyang 5 asawa. To satisfy her desire. Pero hindi pa rin siya satisfy. Kaya palipat-lipat siya ng asawa. The woman of the well tried to satisfy her life with worldly things, just as many people try to fill their emptiness with temporary pleasure. But only Jesus can can satisfy us completely. Next, number 3. Lent reminds us to drink from the right source. Kung iinom ka na, uminom ka na ng tama. Kasi pwede naman natin inumin kahit ano eh. Apple juice, orange juice, di ba? Shake, milk tea. Pero hindi eh. Kailangan natin puntahan yung malinis, yung clean, yung clear. Which is tubig. Tubig na nanggagaling sa ating Panginoon. Many people think that Lent is just about fasting from food. But in real fasting is about giving up. Take note, giving up sin and drinking from Jesus. Ulitin ko, giving up sin. What is sin? Lahat ng sin na nangaagaw ng atensyon mo sa Panginoon ay kasalanan. Kahit asawa mo, kung mas pinapriority mo asawa mo kaysa sa Panginoon, that is already sin. If you binibigyan mo mas priority mo pang anak mo kaysa sa Panginoon, that is already sin. Teka lang, Pastor, wait lang. Bakit gano'n? Kasi mas binibigyan mo na ng focus, mas binibigyan mo ng priority, mas binibigyan mo ng time, mas binibigyan mo ng treasures mo, yung ibang tao, kaysa sa Panginoon. But, ang sabi kasi doon, mahalin mo muna ang Panginoon para mas mamahal mo ang pamilya mo. Seek God first, and all these things shall be added to you. Di ko sinabi mo sa mamahalin ng asawa at anak. Ang sinasabi ko, mas mahalin mo muna ang Panginoon para mas mamahal mo ang asawa at anak mo. It's not that you have to give up sin and drink from Jesus, the living water. The woman left her water jar behind, encountering Jesus. Let calls us to leave the old ways and live a new life in Christ. So sabi nga sa Bible, the old has gone and the new has come. Last but not the least is number 4, the cross is where the living water flows. Pastor, saan ko mahahanap yung tubig na sinasabi mo? Nasa cross. Si Jesus. When Jesus died on the cross, His side was pierced and water flowed out. Sabi sa John 19:34. This is a powerful symbol that from His sacrifice, we receive the living water that cleanses and gives eternal life. Lent leads us to the cross where our spiritual thirst is fully quenched. Hindi alak, hindi coke, hindi soft drinks, hindi kape. Tubig. Pastor, ba't pautot yung milk tea? Ba't pautot yung kape? Kasi yung milk tea, kape, alak, pati soft drinks na yan, ito yung mga temporary solution. Ito yung mga hindrance sa atin upang uminom tayo ng tama, which is water. Kung ang water is si Jesus, yung kape, yung milk tea, yung alak, yan yung mga kasalanan sa mundo. Ito yung mga nagpapatay malisya tayo na hinahanap-hanap natin talaga kasi masarap. Ulitin ko, walang temptasyon na pangit. Walang temptasyon na hindi masarap.
Lahat ng temptasyon, maganda, pleasing to the eyes, pleasing to the flesh. Walang pangit na temptasyon. Kasi kung temptasyon pangit, again, natitempt ka ba? Hindi. Now, call to action. Ito ang ano po sa inyo ngayon. Instead of giving up all the junk food, let's fill ourselves with Christ. So, we can, ang reflection po natin dito is, ang tanong natin sa sarili natin is, am I truly drinking from Jesus? Or am I still trying to quench my thirst with worldly things? So this Holy Week, come to Jesus and let Him fill you with the living water, which is Christ. Conclusion na po tayo. Tanong, are you thirsty? Ako, wow na ako, wali pa ako sa salita. Pero physical yun. Tanong ko sa inyo ngayon, spiritual. Are you thirsty? Yes. If you're thirsty, seek God. Pag may ministry ka, may trabaho ka, may business ka, make it sure that Jesus is at the center of that establishment. Because when Jesus is at the center and you seek God first, the approval of one, Jesus, it will flourish. The Samaritan woman came looking for regular or ordinary water. But she found something much more. She found Jesus. This Lenten season, wag lang tayo mag-diet. Wag lang tayo mag-fasting. Mag-fasting din tayo sa kasalanan at uminom ng living water na matatagpuan kay Jesus. So the final question is, are you drinking from the well of the world or Jesus is the true source of life? Sabi nga dito, the living water that satisfies forever. At ano yun? Tubig! Which is Jesus. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we are so thankful and grateful to you today that we found the living source of water which is found in Jesus. Lord, tulungan niyo po kami na ma-quench yung aming mga thirst sa pamamagitan ng iyong tubig, Panginoon, na kami ay ma-satisfy at mapuno ng buong Panginoon. Lord, may you give us the strength, the opportunity to worship you and to give you all the glory, honor, praise. Mahal namin kayo, Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tithes and offerings are an important part of Christianity because by giving, we put our love for God before our love for money. Giving also supports the church to spread the gospel and teach the Bible to the members. So let us give back to the Lord.
Okay, tayo po yung po sa announcement for this morning. Kaya tayo, basic announcement po. Sa NYI po is, next po dito is May pa naman po, so medyo malayo-layo pa naman po. Ang youth camp po is May 1 to 3. So yan po yung calling over comfort. Next is ang Metro Manila po natin ay still asking for donation for 1 bag of cement or kahit ilang bag of cement po. Ang cemento daw is worth 230. Ito pa lang po yung mga nagbibigay. Update na po yung hindi po nadagdagan. Next po sa Zone 5 is again, wala pa po, June pa po ang next, so malayo-layo pa po. Sa local church naman po, ito lang po. Again, I encourage you to participate sa ating digital prayer meeting every Friday night at 7:30 p.m. Bakit? Because we believe that prayer is effective, it is efficient, it is relevant, it is powerful, and prayer works. So I invite you again to join us in our digital prayer meeting via Google Meet every Friday 7:30 p.m. So again, more than 13 or 15 po tayo yung gawin yan. Dahil po yung isang account po niya sa office, so marami pong nakikinig. So maraming salamat po sa mga naka-join sa atin. Yan po, mga nadagdagan po na naka-join sa atin every Friday. Next po is NYI service. For now po, wala mo tayong NYI service, pero may short fellowship lang po ang ating mga NYI. Sunday school, baka po next Sunday magkaroon sa next month po is babalik na po ang ating Sunday school. Ang maglilid po nito is temporarily kami dalawa ni Pastor John Ray. So, magiging maaga na po tayo ulit. 9:30 po mag-start to 9:30 to 10:30 for Sunday school and 10:30 onwards para sa Sunday worship service. Next po, yan, Sunday worship service 10:30. Ministry opportunities. Don't just go to church, but be part of the church. Pwede po kayo sumali sa opening prayer, welcome greeting, scripture reading, lesson offering, testimony, praise and worship, and many more. Kung di po dito, women's fellowship, men's fellowship, kids fellowship, lalo po sa nalalapit natin DBS sa bakasyon ng mga bata. Siyempre, batiin po natin ang magsa-celebrate ng birthday sa atin sa buwan ng Abril na si Kuya John Nicolas. Birthday sa April. Tama po ba? Tama ba? Okay. Alam ko mali. So, happy birthday kay Engineer at kay Nanay Selly. Happy birthday po sa inyo. At doon, batiin po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang pati, maligayang pati, maligayang, maligayang, maligayang pati. Happy and blessed birthday po sa inyo. On behalf of Light of the Mountain Church of the Nazarene, God bless you po. At sana mabusog nyo kami. Siyempre, church outing po. Dahil po sa conflict of date, hindi na po tayo, may iba po ang church din outing po natin. Sa Holy Week na daw po ito gaganapin. So, parang ipapayag na rin po ni Pastor Daniel next Sunday na po. May you all stand up and may you receive the benediction. Hindi pa po, malilipat po. So, after sa 18 ba yun? 18, 19 po. Kaya po, benediction. Fellow children of God, go forth, recognizing God's grace on your journey. Go forth, discerning the Spirit's calling in your life. Go forth, identifying the Christ as your guide. In this season of life, experience the steadfast love of God and see the ways of our merciful Creator. Amen. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
God bless you po. Stay safe. At ngayon po mag-lunch na rin sa baba. God bless po. Maraming salamat po. Please, let's sing. Welcome to the family.